Ang napapakinggan niyo yung putok ay putok ng baril. Sapagat tayo po ay nasa malapit sa isang firing range itong aming lugar. Kaya ito, tayo po ay nandito sa ilalim ng puno ng mangga. Dito po tayo magpapatuloy sa ating recording ng ating studies on prophecy. Nagbago ako ng lugar sapagkat sa kwarto kong pinagre-recordan, bagamat aircon, ako naman nahihilo. So subukan ko dito mga kaibigan. Magandang tanawin, iba-iba pang background ng ating mapapakinggan, ng tahol ng aso at maaaring huni ng ibon at ang malakas na hangin. Ayan, nakikita nyo gumagalaw ang mga dahon. Hindi nga tayo live, pero nakikita man nyo naman ang aking kinalalagyan. Gumagalaw ang dahon. Okay, mapagpalang araw sa inyo lahat ng mga kaibigan. Ako ang inyong lingkod, Eli Gabreo, at welcome sa Snatch Away. Ang channel na nagpapayong. Bumagsak ang puno. Ang dahon, no? Pagpapalo, binaksakan ng dahon. Lalaglag. Malakas ang hangin. Wala tayo dito ng audience. Pero yan. Okay, so si Jesus Christ noon ay madalas nagtuturo sa mga tulad nito, yung ating pinapag-aralan. Ito ay kanyang diskurso sa puno ng olibo. Tayo naman nasa puno ng mangga. At dito natatapusin yung Olivet Discourse ni Jesus Christ, kung saan ay tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. At ang kanyang mga kasagutan ay kanyang pinahayag at yung atin na pag-aralan. Ang lahat na palatandaan ay nakikita na natin, napapakinggan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya tayo ay nagpapahayag upang magbahagi tayo ng katotohanan sapagkat kinakailangan natin maging handa sapagkat tiyak na mangyayari ang mga kapahayagan ng prophecy. Prophecy is written to be fulfilled. Yan, mayroon tayong background, pumuputok, ano. Yan, ang gamit niya sa, yung baril, ginagamit niya sa digmaan. At napag-aralan din natin yung war and rumors of wars na patuloy pa rin digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, lalo-lalo na sa Middle East, na kasasangkutan ng Israel sa maraming gera na kinasangkutan na ng Israel mula 1948 hanggang sa ngayon sila ay nahaharap sa mga digmaan. So yan ang nangyayari mga kaibigan. At pagkatapos natin dito, sabi ko nga, I am preparing myself to teach the book of Revelation. But for now, ituturo ko sa inyo ay ang isa pang parable sa chapter 25 ng Gospel of Matthew. Ang parable of talents. At yan ang ating tatalakayan ngayon, mga kaibigan. So, samahan nyo ako hanggang sa matapos natin ang ating gagawing pag-aaral ngayong araw na ito. At sana ay pagpalain tayo ng Panginoon. Sapagkat walang nais ng Panginoon kundi tayo pagpalain ng ayon sa kanyang kapamaraanan. Okay? Umpisa natin sa verse 14, the parable of talents. Again, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent. It's according to his ability. Then he went on his journey. Ito ay isang talinghaga ng isang mayaman ay maglalakbay sa isang malayong lugar. Subalit bago siya umalis, nagbigay siya ng malaking halaga ng salapi upang ito ay ipagnegosyo ng kanyang mga pinagkakatiwalang lingkod o alipin. Nagbigay siya sa isa ng 5 talents of money. Ito yung malaking halaga noon.
Kung ikukumpara natin ngayon, hindi natin alam kung magkano ang conversion. But ang mahalaga, ito yung substantial amount of money to do business. Sa isa naman, 2 talent at ang isa ay binigyan ng 1 talent. At pagkatapos, umalis na ang mayaman at ang ginawa naman ng mga kanyang mga alipin ay ipinangalakal o ipinagnegosyo ang kanyang iniwang salapi na ipinagkatiwala sa kanila. So verse 25, the man who had received the 5 talents went on at once and put his money to work and gained 5 more. So isang alipin ay ipinagnegosyo at tumubo ng 100%. So also the one with 2 talents gained 2 more. So isa ay tumubo din ng 100% pero mas maliit ang amount kasi 2 talents lang. Pagpalagay, maaring 2 milyon ngayon, yung isa 5 milyon. And then, example lang yun. Hindi wala tayong exchange rate ngayon kung anong halaga ng pera noon. But ang mahalaga dito, it is a substantial amount of money that was entrusted to them by their master. Verse 18, but the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground and hid his money's master. Yung isa ay hindi ginamit ng pangkalakal, kundi naghukay sa lupa at ibinaon yung salapi na pinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo o Panginoon. So yung dalawa ay tumubo ng 100% at yung isa walang nangyari, hindi ginamit ang pera na ipangalakal na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang Panginoon. Sarap dito, lakas ng hangin. Okay? Yan. May kasama pang-ampun. Ang ganda, no? Mukhang dito mag-i-enjoy mag-record mga kaibigan. Medyo maambun lang, baka umulan. Baka hindi ko ito matapos. But anyway, verse 21. His master replied, okay. Tingnan natin, ba't napasobra yata? Okay. Tingnan natin. Saan ba ito? Sandali lang mga kaibigan. So, ininvest ng mga alipin ng pera at yan, pumuputok ang baril. Then verse 19 tayo ng Gospel of Matthew chapter 25 verse 19 tayo ngayon. So after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You've been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So nagbalik na yung kanilang Panginoon, kanilang master at siyempre nag-report na sila, nag-settle na sila ng account. So tiningnan na ng kanilang Panginoon yung kanilang achievement sa kanilang pagninegosyo. At yung isa na binigyan ng 5 talents ay tumubo ng 500%. Para sabi ng kanila, well done, faithful, well done, good and faithful servant. Wow! Sarap, ano? You have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So, ang saya ng kanyang Panginoon at binigyan pa ng reward na pagkakatiwalaan pa siya, pamamahalain siya ng malaking ng malalaking bagay, ng maraming bagay sa kanyang kaharian.
Sabi niya, come and share your master's happiness. So, masaya yung Panginoon sapagkat naging matapat yung alipin na binigyan ng 5 talents. Then verse 22, the man with 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. So 100% naman ang return. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Wow! Tuwan-tuwa ang kanilang Panginoon sapagkat naging matagumpay ang paggamit nila sa pera pinagkatiwala sa kanila. Faithful. So natuwa sapagkat naging faithful sila. So tingnan natin naman itong isa. Then the man who had received 1 talent, master said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Mamaya natin itutuloy yan. Tingnan muna natin. Balikan natin yung matapat na alipin. Okay. Tingnan natin ang sinabi ng Panginoon sa matatapat niyang alipin. So nagalak, natuwa, at sa kagalakan ng kanyang Panginoon, kanilang Panginoon, ay bibigyan pa sila ng pamamalain pa sila maraming bagay sa kanyang kaharian. So mga kaibigan, ang gusto ipakita sa inyo dito ay yung faithfulness. Welcome, or well done, my faithful servant. Alam nyo, sa paglilingkod, kahit saan bahagi ng buhay na naglilingkod ka, sa pamahalaan o sa trabaho o sa pribado, ang tinitingnan dyan ay ang katapatan. At yung matatapat, nagkakaroon talaga ng promotion. Lalo higit dito sa paglilingkod sa Diyos, ang napakahalaga dito yung pagiging matapat sa Diyos. Sapagkat si Apostol Pablo mismo nagsabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2 ng ganito. So then men ought to regard us as a servant of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must be proved faithful. Kahit sa larangan ng paglilingkod, nabanggit ko na nga, ang katapatan ay may gantimpala. Lalo tigit sa paglilingkod sa ating Diyos ng mga pangyarihan. So lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayahang siya ay paglingkuran. At inaasahan ng Diyos na tayo magiging matapat sa mga binigyan niya sa ating kakayahan na paglilingkod. Sa mga pastor, sa mga gagawa, iba't iba ang ibinigay na kakayahan. Lahat na may kakayahang paglingkod. At inaasahan ng Diyos na magiging mabunga ang ating paglilingkod habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. At dito nga sa parable na to, ito ang pinakamahalaga. Ito ang sinasabi sa ating pag-aaral ng parable. Sa parable, hindi mo nang kinakailangan ipaliwanag pa yung mga relevant truth. Ang mahalaga dito yung simple truth. Faithfulness, hindi successfulness. Hindi success ang tinitingnan ng Diyos sa kanyang malingkod, kundi faithfulness, mga kaibigan. Kaya kung tayo magiging matapat, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng marami pang kakayahan. Sapagkat ang lahat ng kakayahan ay sa Kanya rin nanggagaling. Na magpatuloy tayo. Verse 24. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground.
See, it is what belongs to you. So yung sa settlement, sa pagre-report, humarap yung binigay ng isang talent, Master, Panginoon, nandito yung iyong binigay sa akin at alam ko kumukuha ka na hindi mo pinaghirapan, sinusuli ko na ito sa iyo, binaon ko sa lupa. Ayan, nandyan na ang iyong salapi. His master replied, You wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. You know, mga kaibigan, hindi lang ang Diyos interesado sa pagiging faithful natin. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan upang maglingkod sa Kanya at maging mabungang paglilingkod. So God is also interested in fruitfulness. Maging mabunga ang ating paglilingkod. Kung tayo tapat, pagpapalain ng Diyos at magiging mabunga ang ating paglilingkod na gagawin sa Kanya habang nag-iintay ng Kanyang pagbabalik. At sa pagbabalik, tayo lahat ay magsusulit. So ngayon, this parable is, sabi ko nga, parable is an earthly story with heavenly meaning. Si Jesus Christ ay nang mabuhay na maguli. Bumalik siya sa kanyang dating kalagayan, sa kalangitan, sa kanyang kaharian, at nagbigay siya ng iba't ibang regalo sa mga tao na mananampalataya. Sa lahat ng sumampalataya sa kanya, ay binigyan niya ng gifts of the Spirit para gamitin sa paglilingkod sa kapwa-tao. Especially, yung tinatawag ng Great Commission. Binigyan tayo ng kakayahan sa anumang bagay. Hindi naman lahat pastor. Pero may ganyan kaya tayong katangian. Ang katawan ng Diyos, ng tao ay maraming bahagi. Isang ulo, ang bahagi ng katawan ay pinatatakbo ng ulo. So ibig sabihin, nagpapatakbo rin sa atin ay ang pagkilos ng banal na Espiritu. At kung tayo magiging matapat, magiging mabungang ating paglilingkod na gagawin sa Kanya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, because the Holy Spirit is the one who will use us. It is His volition at our own likings, ng ating kagustuhan. So sinabi niya ang Panginoon sa Matthew chapter 28 and verse 19 and 20, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So yun mga kaibigan, lahat tayo ay mayroong kakayahan na ibinigay ang Diyos upang ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos ay kaliligtas sa mga tao, sapagat ang God's business is forgiveness. So kailangan natin maging occupied tayo sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbabahayag ng kagandahan loob ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Hindi mo naman kailangan maging memoryado ang Bible, but at least you know John 3:16, that's all. Because the center of God's message is love, and Jesus Christ is love. At kung ganon, isang tao nakakilala, milyong anghel ang mga magdiriwang sa langit, magiging masaya sa pamagitan ng ating pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Exciting ang maglingkod sa Diyos, mga kaibigan. So, occupy till I come, sabi nga sa Gospel of Luke. Maging abala tayo sa ating ginagawa habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Abala, hindi yung katulad ng Thessalonians noon, hindi na sila naging tamad sila sapagkat akala nila babalik agad ng kanilang Panginoon. Babalik agad ng Panginoon sa Kristo. Well, hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Nobody knows the days or the hour na pagbabalik ng Panginoon.
At sa mga hindi naglingkod na matapat, katulad nitong isang talent, yan, sabi dito ng Panginoon, take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. Kasi naging 10. 5 plus 5 equals 10. Ha? Naging 10 talents na, malaki na kanyang kapital. For everyone who has will be given more, and he will have more an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. And throw the worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Wow! Speaking of non-believers, yan mangyayari sa mga non-believer. Hindi lahat ng Kristiyano kasi ay Kristiyano, na pag-aralan natin yan. Ang tunay ng Kristiyano ay pinaghaharian ni Jesus Christ. At nabubuhay siya ayon sa Espiritu ng Diyos. Kaya kinakailangan natin na magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus Christ. Sapagat ang relasyon na yan ang mahalaga at yan ang kinikilala ng Diyos. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kinikilala tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Anak na si Jesus Christ, at dahil sa tinanggap natin siya, tayo inampun tayo ng Diyos bilang kanyang anak. Adopted son, hindi appointed son. Pero kasi tayo napapakinggan na appointed son, no? We're adopted son. Kumbaga, nanligaw sa iyo ang katulad ko, marami akong manugang, no? Marami kaming anak eh. Nung maligaw ang aking anak, tinanggap siya ng kanyang niligawan, ng kasalin, yung aking manugang, ay anak ko na. Hindi nanggaling sa aming katawan, pero dahil sa tinanggap niya aking anak bilang asawa, anak namin siya. At kung ano man meron kami na ipamamana, yun din mamanahin ng aming manugang. Karapatan niya yon. Tayo, hindi sinilang ng Diyos sa laman, kundi sa Espiritu. At kung ano man ang para kay Jesus Christ, yun ay para sa atin na rin na mamanahin. Kaya magmamana tayo ng kaharian ng Diyos. Simple lang, di ba? Napag-aralan nga natin yung tipan, the Old Testament, the New Testament. The New Testament is the covenant of God with the church. Diyan tayo. At talagang, pasensya na kayo ha. Ayan, nagbabara na naman aking ilong. Ay, mahirap sa aking mga kaibigan eh. Talaga apektado ako ng aking mga sakit. Ang mata, tenga, ilong, lahat ng bahagi ng katawan ko ay naapektuhan na ng aking diabetes. So yan, nangungungo ako kaya hindi mo kapag kaya ako puro recording na lang, na-tiyempo eh. Kasi kung magla-live ako ay nakakahiya naman. Kaya ito yung palit-ulit kong ginagawa sa recording. Okay, so ganun mga kaibigan. So, kung tayo matapat sa ating asawa, siyempre matutuwa yung ating mga biyanan. Kung nawagay matapat kay Jesus Christ, siyempre matutuwa ang Diyos sa atin. Dahil kasi ang kagalakan ng Diyos, wala iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga, sabi niya, this is my beloved Son whom I am pleased. Kung maging matapat tayo kay Jesus Christ bilang ating Panginoon tagapagligtas sa ating paglilingkod sa Kanya, God will be pleased with us also. Kaya mga kaibigan, ang maganda. Okay, so yan mga yung kakatawa, may mga batang dumadaan. At okay. So, yan ang ating parable ngayon, the parable of talents. Kung anong pinagkatiwala sa atin ng Diyos, katulad ko, pinagkatiwalaan ako ng Diyos. Okay, sino ba ako para pagkatiwalaan, no? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. It's a privilege to serve God. Nagturo ako ng Bible since 1982. Yan ang binigay sa akin ng Diyos, nakaloob. At yan ang ginagamit ko hanggang ngayon ay nagtuturo ako. Ito nga, wala na akong chance na magtuturuan. At dito sa YouTube, sa Facebook ko ginagawa yung aking natanggap na regalo ng Diyos na pagtuturo. At sabi nga sa Gospel of Luke, occupy till I come. So do the business of God until He comes. So itong ginagawa ko sa kabila ng aking kalagayan, di meron pa namang kakayahan, pinipilit ko na
magbahagi kahit pa paano. At sa susunod ay tuturo ko sa inyo Revelation na unti-unti. Sapagkat napapanahon na pag-aralan natin ng prophecy. Okay, so dito natatapos ang ating pag-aaral ng science sa Olivet Discourse. Napakarami pa ng science na ating mapapag-aralan, mga kaibigan. Ilang bahagi lamang ito ng Bible. There are thousands or hundred signs na nangyayari na ngayon, mga kaibigan. Sabi nga ng mga ibang scholars, 90% na ang mga Bible prophecy na fulfilled. So, meron 10% na lang, pero siguro, less than 10% na lang, hindi pa na sana, natutupad. Yan, 2020, by next month, today is December ngayon, next year, next month is 2021. So, kung titingnan natin yung length of lifespan ng tao, sinabi ni David na the lifespan is 70 or 80, kung mapaganda, according to Psalms 90. Last generation ng Israel, ang sinasabi niya, magbabalik si Jesus Christ. So, kung ang pinanganak na 1948 ay darating sa generation na yun, darating ang Panginoon, habang may nabubuhay sa pinanganak na 1948. So, how many years to go, mga kaibigan? How many years ago? I do not know. But rapture is imminent. Kaya nga aking channel ay Snatch Away. Sapagkat ay snatchers ay hindi nagpapaalam, bigla na dumarating. And rapture will be coming first before the tribulation period. And tribulation period is for the salvation of Israel and the condemnation of those who rejected Christ as their Lord and Savior. At tayo naman ngayon ay inaasahan natin rapture. Ako, inaasahan ko rapture sapagkat magastos ang kamamatay. Huwag mati, hindi tayo pwedeng hindi mamamatay. Yan lang ang pinakasigurado mangyari sa mundo. The only certain things that will happen to this world is the death of human. Death is appointed to all men. Lahat ay nakatakbo mamatay at pagkatapos mahatulan na. And then, the second coming of Jesus Christ, of the rapture, yun lamang mga tiyak na mangyayari sa buhay sa daigdig na ito ngayon, mga kaibigan. Okay, so yan nga ang ginagawa ko. Kahit na hindi tayo physically fit, mentally fit pa naman, mga kaibigan. Okay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa, It's Not Away. Ako yung lingkod, ang kaibigan Elic Ibreo, at umaambon ng buna, no? Kaya nagmamadali na ako. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli at sa susunod, ang ating umpisa na yung pag-aaral natin sa Book of Revelation. Okay, malakas ng ulan, mga kaibigan. Paalam na.